Ngayong araw, magpalit tayo ng front fork oil seal sa ating Honda XRM Fi. Ito yung mga kinakailanganin natin na parts. I-screenshot lang for reference purposes sa pagdi-DIY sa inyong mga motor. Okay? So, please take a look for these parts. Ito yung dust cover sa ating oil seal. So, corroded na to. But, hindi pa tumatagas ang langis dito. So gusto lang ni boss na papalitan to dahil sabi niya 3 gabi na daw siya na hindi siya makatulog sa kakaisip sa kanyang motor. So mamaya papalitan natin to ng bago. Check this. Okay, let's start. So, first na tatanggalin natin itong dalawang 12mm bolt sa ating front brake caliper at gamit lang tayo ng 12mm socket wrench at ipadrive natin sa pneumatic impact tool para mas madali nating matanggal yung dalawang 12mm bolt sa ating front brake caliper. Okay? So, next na tatanggalin itong 8mm bolt sa brake bracket. At pagkatapos matanggal, itabi lang muna natin to para hindi to makasagabal sa iba pang parts na tatanggalin natin dito sa front side. So itong 19mm axle na tatanggalin din natin to. Gamit lang tayo ng 19mm socket wrench. At sa kabila naman, gamitan natin ng 14mm box wrench para mas madali nating matanggal. Gamitan natin ng pneumatic impact tool. At pagkatapos matanggal yung 19mm axle nut, hugutin na natin tong wheel axle at itabi lang muna natin to. So next, itong 4 na 10mm bolt sa ating front fender, tatanggalin natin to. So ito na, natanggal ko na. At itabi lang muna natin. Dito sa ating steering stem, merong 4 na 12mm bolt. 2 dito sa ilalim. At sa bandang itaas naman, merong 2 12mm bolt din. Tatanggalin natin lahat para mahugot natin yung ating front fork assembly. Okay? So ito yung dust cover ng ating oil seal. At sa kabila naman is corroded na rin. So papalitan natin ito mamaya. Dito sa bandang outer tube, sa ilalim ng ating outer tube, merong Allen bolt dito. At gumamit lang tayo ng 6mm Allen wrench at ipadrive natin sa impact tool para maluwagan natin to. At dito naman sa ating inner tubes sa bandang itaas, gamitan natin to ng 17mm socket yung cap ng ating spring. Ito yung cap ng ating spring at tanggalin natin lahat, spacer, pati na yung spring sa ilalim ng ating inner tube. So tatanggalin muna natin lahat. So pagkatapos nating ma-dismantle,
tatanggalin na natin tong dust cover ng ating oil seal at gamitan natin ng flat screwdriver. At pagkatapos, punasan muna natin yung mga na-accumulate na dumi sa loob ng ating oil seal. At next na tatanggalin natin itong retainer ng ating oil seal. Dahan-dahanin lang natin, baka maputol yung spring dahil corroded na to sa ilalim. So ito yung retainer spring ng ating oil seal. So itabi lang muna natin to. So sa pagtanggal ng ating oil seal mismo, so mahirap to tanggalin. Gamitan lang natin ng 19mm open range. So pagmasdan muna yung pagtanggal ko, dahan-dahanin ko lang to para hindi masira yung lips ng ating outer tube. So ito, natanggal ko na. At pagkatapos nating matanggal yung oil seal, so linisan muna natin yung mismong lagayan ng ating oil seal para matanggal yung mga na-accumulate na dumi, yung mga rusty part ng ating oil seal. So gamitan lang natin ng sandpaper or tinatawag nating liha para matanggal yung mga dumikit na dumi, yung parts na nag-corroded na, para sa pagbalik natin ng bagong oil seal is swabe-swabe, madali nating mapasok yung bago nating oil seal. So ngayon, lilinisan muna natin lahat ng mga parts ng ating front fork assembly at mamaya isalpak na natin to. So lagyan muna natin ng konting oil yung lagayan ng ating oil seal. Yung purpose natin dito para pampadulas ng ating bagong oil seal para mas mabilis nating ipasok yung ating bagong oil seal sa mismong lagayan niya. At sa pagpasok ng ating oil seal, gamitan lang natin ng improvised tools na saktong-sakto para sa diameter ng ating oil seal para hindi masisira to. So pagkatapos ng ma-fit in yung ating oil seal, so linisan mo natin yung mga excess na oil dito. At ilagay na natin tong oil seal retainer sa ating outer tube para siya yung silbing mag-retain sa ating oil seal sa up and down movement ng ating inner tube. So ilagay na natin tong dust cover ng ating oil seal. Dito sa ating Allen bolt, lagyan natin ng kunting thread lock. Siya yung mag-sealing ng ating front fork oil para hindi tumatagas sa tuwing gagamitin na natin yung unit. So ibalik muna natin temporarily yung spring at yung spacer. Maibalik na natin yung Allen bolt at gamitan natin ulit ng 6mm Allen wrench para mahigpitan natin ng sakto yung ating Allen bolt sa ating outer tube para hindi tumatagas yung fork oil sa tuwing gagamitin na natin yung ating unit. So dito muna tayo sa ating kodigo ng ating fork oil capacity. So dito nakalagay yung fork oil left and right sa ating Honda XRM is magkatulad lang sa carb type na 109 ml yung capacity ng ating fork oil sa bawat isa ng ating fork assembly.
So, napaka-importante na meron kayong ganitong measuring tool para ma-measure nyo yung fork oil na ilalagay nyo bawat isang fork assembly. At pagkatapos malagay natin yung fork oil sa ating fork assembly, napaka-importante na ma-release mo yung hangin sa loob ng tube. So, i-press and press out mo lang para ma-release lahat ng hangin na napasok doon sa loob ng ating tube. At sa paglagay ng spring, dapat yung maluwang na side sa ating spring dapat nasa itaas para maganda yung bounce sa ating unit kapag nasa mga rough road na daan. So itong washer, huwag kalimutan ilagay kasunod sa spring, at ito yung spacer kasunod din sa washer. At takpan na natin yung ating inner tube, itong cap na 17 mm. Higpitan natin to at gamit lang tayo ng 17 mm socket wrench para mahigpitan natin ng husto. Punasan muna natin yung excess oil at i-test natin kung meron bang lumabas na oil. So wala, so pwede na natin to ibalik sa ating motor. So before natin ilagay yung ating gulong, napaka-importante na tingnan muna natin yung level ng ating dalawang front fork at pasok palabas yung ating wheel axle para matingnan natin kung level ba yung ating dalawang front fork assembly. So ito na, level na, so pwede na natin ibalik lahat ng mga pwedeng ibalik, yung front fender at yung gulong natin at yung caliper, at para masubukan natin mamaya pagkatapos may balik natin lahat.
before isalpak natin yung ating gulong, napaka-importante itong part na to na dapat yung speedometer gear naka-align sa mismong nuts ng ating hub para hindi masisira sa pagbalik natin. So ito yung kadalasan mga problema sa vulcanizing shop sa pagpalit nila ng mga gulong at pagbalik ng speedometer gear. Hindi nila namalaya na mali pala yung napasukan ng ating gear, hindi naka-align sa mismong nuts niya. So ayan, nag-malfunction yung odometer cable natin dahil sira na yung gear ng ating hub. So napaka-importante na alam nyo yung process sa pagtanggal ng gulong at pagbalik. At sana may natutunan kayo sa ganitong video, at huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-comment kung meron kayong mga katanungan tungkol sa pag-replace ng ating front fork oil at yung tamang sukat ng ating front fork oil sa ating Honda XRM FI. So hanggang dito lang tayo, at ingat sa pagdi-DIY sa inyong mga motor.